May dalawang yugto ang proseso ng impeachment. Una, ang pagsisimula o initiation na nasa ilalim ng kapangyarihan ng House of Representatives o Kamara. Kapag 1/3 ng mga kongresista ang sumang-ayon sa Articles of Impeachment, ang opisyal ay ituturing ng impeached. Ang ikalawang yugto naman ay ang paglilitis na o trial na siyang gagawin ng Senado. Dito, dedesisyonan ng mga senador na tumatayo mga senator judges kung ang impeached official ba ay maa-acquit o maa-absuelto o kaya naman ay makokonvict o matatanggal sa pwesto. Ang impeachment trial ay hindi katulad ng mga sibil o kriminal na mga paglilitis dahil isa itong politikal na proseso. Kaya nga sa halip ng mga huwes o judge ang nagbibigay ng hatol, mga mambabatas na inihalal ng mga mamamayan ang gumagawa nito. Paano nga ba gumugulong ang isang impeachment trial? Sa impeachment trial, nililitis ng Senado ang impeached official batay sa Articles of Impeachment o ang mga batayan kung bakit na-impeach ang isang opisyal. Magsisimula ang trial sa panunumpa ng mga senator judges. Nagagawin nila ang kanilang tungkulin ng walang bias sa kanilang kapartido o kakampi sa politika. Sunod na pasasagutin ng impeached official kung guilty ba siya o not guilty sa bawat ground sa Articles of Impeachment. Pwede itong sagutin mismo ng impeached official o pwede siyang magpadala ng kinatawan o abogado para ipahayag ang kanyang tugon. Kung tatangging sumagot o di sisipot ang impeached official, itutuloy pa rin ng Senado ang paglilitis ng parang sumagot siya ng not guilty. Sunod na pakikinggan ng Senado ang argumento ng mga abogado at testigo sa bawat panig. Dahil ang House of Representatives na nag-impeach opisyal, mga kongresista rin ang bubuo ng panel of prosecutors. Pwede silang tulungan ng private prosecutor pero pangangasiwaan pa rin sila ng mga kongresista. Sa panig naman ng impeached official, dedepensahan siya ng kanyang mga piniling abogado. Matapos marinig ang bawat panig, boboto ang Senado sa bawat ground ng impeachment. Kailangan nating tandaan na kapag nagdesisyon na yung mga senator judges, hindi nila kailangan yung proof beyond reasonable doubt tulad sa mga kasong kriminal. At hindi sila nakatali dun sa mahigpit na panuntunan sa ebidensya tulad sa mga regular na korte. At ang kanilang pasya ay nakasalalay lamang sa kanilang sariling panghuhusga at konsensya bilang tumatayong mga hukom. Sakaling mapawalang sala ang impeached official, pwede siyang magpatuloy sa kanyang pwesto. Pero pwede ulit siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa mga susunod na taon. Kung siya naman ay makokonvict, matatanggal siya sa pwesto at hindi na kailanman pwedeng humawak ng anumang tungkulin sa gobyerno. Ang desisyon ng mga senator judges ay hindi pwedeng iapela dahil ito ay isang eksklusibong kapangyarihang politikal ng Senado. Ibig sabihin, hindi pinapayagan yung paghahain ng mga motion for reconsideration. Maging ang Korte Suprema, hindi pwedeng questionin o baguhin ang desisyon ng mga senator judges. Ibig sabihin, kapag nagbaba na ng desisyon ang Senado bilang impeachment court, yun ay final na. Ako si Joseph Morong para sa GMA News.